Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ano na pong latest update ng COMELEC dito po sa investigasyon na ginagawa ninyo sa mga campaign contributors na may kontrata po sa gobyerno? 55 po yung ating hinihingi ng konfirmasyon, sertifikasyon mula po sa DPWH. Actually po, 3 linggo na po na lumilipas yung ating liham sa kanila, although naiintindihan natin sobrang busy ng DPWH sa kasalukuyan. Gusto po natin pa-confirm muna kung sadyang yung mga nakita namin na mga kontratista doon sa mga sosyo ng mga kandidato ay mga kontratista talaga ng pamahalaan, baka po kasi sa privado, and therefore hindi po applicable sa kanila yung pong Omnibus Election Code, yung Section 95, letter C, at para naman po maging fair tayo sa lahat. Ngayon po, doon po sa umamin, dyan sa mababang kapulungan, ay kami po nagbigay na ng sulat sa kanya, ng liham, para siya umattend sa isang pagdinig. At nung nakaraang araw po, nung nakaraang linggo, ay napakinggan na po natin yung side niya. At ngayon po ay amin pong i-issue naman yung pagpapat request doon sa mismong nakatanggap ng donasyon, contribution na kandidato upang pagpaliwanagin naman siya. At ganun sila naman po ay hindi na kailangan ng kumpirmasyon sa DPWH sapagkat may pag-amin naman po tungkol sa kanilang kalagayan. Ulitin ko lang, Chairman, meron na po kayo na ipatawag dyan. Sino-sino na po yung nabigyan natin ng show cause orders? Yung pong si Mr. Lubiano na kontratista na nagbigay po ng contribution, 30 million, kung di tayo nagkakamali, sa kandidatong si Senator Chis Escudero. At siyempre po, nakasagot na po siya, pumunta po yung kanyang abogado, nadala-dala yung affidavits niya at mga iba pang dokumento. And dahil nga po ang proseso natin, sila muna yung contractor, pagkatapos po ang susunod na yung nakatanggap na kandidato para naman po hinga ng kanyang paliwanag. Since nabanggit nyo na rin po yan, Chairman, kahapon meron pong manifestation si Senator Chis Escudero. May sinasabi po siya dito, basahin ko na lang, Chairman, gusto naming hingin ang reaksyon nyo dito. Sabi po dito ni Senator Chis Escudero, many officials, not just a senator, someone higher even, received the same kind of contribution in the 2022 elections. My question is simple. If what they did was legal and there is nothing wrong with what they did, then shouldn't what I did be legal and right too? But why am I the only one being investigated about this? Reaksyon niyo po dito. Ay, opo, ginagalang po natin ang statement na yun po yan ng ating dating Senate President, si Senator Chis, at maaaring tama po siya sa isang punto. Pero ang kadahilanan po kasi kung bakit nauna siya ay sapagkat Ma'am DJ, Sir Ted, siya po kasi yung contractor niya ay may pag-amin at pagkatapos yun din po siya ay sa isang press conference ay umamin din siya na nakatanggap. Siyempre, ang katanungan na lamang ngayon, pag ay una, kinakailangan muna namin mapakinggan officially yung kanyang panig. Itong linggong ito, maaaring maipadala na po natin yung liham sa kanya. Number 2, bibigyan natin po ng due process kasi siyempre tayo ay nasa investigation stage. Number 3 ay ibabangga natin yung kanilang mga defense, contention as against doon sa mismo eksaktong provision ng batas. So hindi naman po dahil na single out, dahil lang po may pag-amin kasi na public works contractor, yung company nung nagbigay sa kanya, si Mr. Lubiano. Ngayon po, dito po sa mga iba, kino-confirm ko rin po na tayo ay kasama sa investigasyon ang posisyon ng Presidente, Vice Presidente, Senador, Congressman ng district at saka po party list. Kasama na rin po ang governors at saka Vice Governor. Dito po sa posisyon ng Presidente at Vice Presidente, aware po kami doon sa nilathala, pinalabas po ng PCIJ. Kung kaya nga lamang po, meron lang po kasing kaibahan yung pangalan ng mga nakalagay doon versus doon sa pangalan na nakalagay po sa SOSE. So kinakailangan po namin ipa-confirm sa DPWH kung parehas ba yung tao na yon. At the same time, doon naman po sa isang posisyon, sa halip na construction company, ang nakalagay po kasi ay Realty Corporation. So ang katanungan, yung bang Realty Corporation ay katulad ng isang construction company. So maaari involved sa paggagawa ng mga subdivision pero hindi naman pala involved sa public works, sa pamahalaan. Kaya kailangan po namin ng confirmation mula sa DPWH. So tama po ba yung narinig ko? May mga hindi nagtutugma base po sa investigasyon ninyo? Yung pong nailabas po ng PCIJ versus doon sa SOSE na nasa amin. Medyo iba po pangalan na nasa amin, iba po yung pangalan na nakalagay sa kanila. Maaaring family name,
pero magkaiba po yung pangalan. Halimbawa, isang Jonathan, isang Alan. So, mukha pong magkaiba naman yung dalawang yon. And therefore, halimbawa, yung naipatawag sa Senado ay yung Alan at hindi naman po yung Jonathan. So, paano po yun? Kahit magkapatid po yun, maaaring magkaiba po yung pinaka-nature ng negosyo. Bawat isa. Okay, kung ang nature ng negosyo, iba na po yung nakalagay sa SOSE, paano po gagawin ng COMELEC doon? Ayun po ang kaya po kailangan namin, hindi pa naman po natin sila inaabsuelto o wala tayong sinasabi na wala na yung kaso. Kaya po kailangan talaga yung confirmation mula sa ibang ahensya ng pamahalaan na halimbawa itong company na ito o korporasyon na ito ay may kontrata talaga sa gobyerno prior to the election of 2022, during the election of 2022 or after the election of 2022. At syempre, doon po sa atin ay mako-confirm din natin sino talaga yung mga registered owners niyan, presidente, chairman, o kaya members of the board. Mako-confirm po natin lahat yan. Very important po yan because siyempre po, nagbi-build up tayo ng kaso. Ayaw po natin na later on, kung kami magpa-file ng yung aming opisinang yan, yung Political Finance and Affairs Department ay magpa-file ng kaso sa aming Law Department, ay gusto po natin airtight yung kaso. Nakakahiya po na madismissan ng kaso dahil lang sa hindi inaayos mabuti yung paggagather ng ebidensya. Sino po ito? Pwede ba namin malaman yung chairman? Kung sino po yung nakita ninyo na yung sa PCIJ, iba yung nakasulat, pero dun sa SOSE, iba po? O babawal pa po ba yan malaman? Pwede naman po kasi naipatawag na naman po sa Senado. For example, yung pong pangalang Kirante ay naipatawag na po sa Senado, pero hindi po kasi yun yung pangalan. Hindi ko na po muna babanggitin yung eksaktong pangalan para po hindi na maprotektahan din kasi baka maya-maya po yung pangalan na nasa amin hindi naman pala talaga public works contractor. Opo. Pero yung po patawag sa Senado ay public works contractor kasi hindi po siya ipapatawag sa Senado kung hindi po public works contractor. So lumalabas po yung naipatawag sa Senado, hindi po yun yung pangalan kasi na nasa SOSE nung naturang kandidato. Pero ang malinaw ngayon, hindi kayo nagsisingle out lang sa isang kandidato o sa isang senador. Ongoing po yung pag-check ninyo, pag-monitor sa iba pang mga kumandidato na tumanggap po ng donasyon mula sa contractors. Tama po yan? Ay opo, in fact, sinimulan na rin nga po yung 2025 matapos ang 2022. Although sabi po natin, baka pwedeng balikan ang 2022 sapagkat yung po kasi may prescriptive period ng 5 taon hanggang 2027. Samantalang yung 2025, 5 years naman yun, so hanggang 2030 pa. Kasi po, hindi po dapat nalilimit lamang ang COMELEC doon sa public works contractors. Letter C po yun ng Section 95. Meron pa rin pong other prohibition katulad po ng mining. Bawal pong magbigay ng donasyon yung mga mining corporations and companies katulad po ng mga may prangkisa sa pamahalaan. Ay total nabuksan na rin naman po yung issue na yan, kaya po tinitingnan na lang din natin. Although, sa batas po natin sa SOSE, technically po talaga yung Section 95, hindi pwedeng motu proprio ang COMELEC. Kinakailangan may magfa-file ng isang complaint para lamang opisyal na gumalaw ang kaso. Pero dito po, regardless whether it's mining, public works, yung may mga prangkisa sa pamahalaan, ay nagmomoto proprio po ang COMELEC. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.